Yo, kamusta nga pala kayo mga friends kong malalupit? Ngayon na umpisahan natin ang ating vlog dito sa Balayan. Nagpalit nga pala ako ng sprocket set. Makapapanood nyo rin yun sa isa kong video na nagpapalit na ulit tayong sprocket set. And ang size niya ngayon ay 1447. Nagpalit na tayo ng size ng sprocket set natin. Nag 47 na tayo sa likod. Kasi nabasa ko sa mga comments na yung video natin na yung honest review sa 1448 na sprocket set, ba yan boss? Di makahintay. Emergency ba yan boss? Di makahintay ng green. Grabe mindset ba? Ngayon i-review naman natin to ngayon 1447. honest review lang ulit ito, base lang ulit ito sa opinion ko at sa experience ko dito sa sprocket set na to. Kahapon nung bumiyahe ako galing Lipa, so ito na yung nakakabit 1447. Natutuwa naman ako sa kanyang performance. May pagkakahawig siya sa takbo ng stock. May okay na torque, tapos meron siyang tulin, parang may tulin siya, ganun. Malayo ang pagkakaiba sa 1448. Ang 1448 kasi sobrang aggressive ng ng takbo, tapos sobrang lakas ng engine brake. Itong 1447 meron siyang torque, tapos meron siyang tulin. Yung cruising na hinahanap ko sa 1448 andito, masarap siya gamitin mga friends. 1447 medyo nabibigatan lang siya, gawa nga 130 yung gulong natin sa likod. Parang tama nga sila ng sinasabi na mas better daw tong 1447 kaysa sa 1448, kasi parang yung nadja-justify niya yung dulo ba. Pero hindi ko pa rin sigurado mga friends gawa ng 130 nga yung gulong natin sa likod. Pag ibinalik natin siya ng stock size, hindi ko alam kung magiging aggressive ulit siya o ganito pa rin yung takbo niya, o kaya pag nagpanipis tayo ng gulong, kunyari na tayo, nagpalit na tayo ng mags na pang street GP concept, mapapaliit tayo ng gulong, hindi ko alam kung magiging aggressive siya o ganito pa rin. Kasi ang sarap nung ang sarap ng takbo dito sa ganito. May power siya, tapos parang ang bilis. ang tuloy ng takbo. Ito yung takbo na hinahanap ko sa 48, kaso hindi siya pwede sa 48 kasi nga sobrang aggressive ng 1448 na takbo na sprocket set. Ito naman aggressive din siya, pero yung kanyang dulo may laman. Ewan ko lang kung sa gulong ko lang to, pero medyo nahihirapan lang siyang kuhain yung top speed. Ang tagal niya mag 100, o baka hindi lang talaga ako magaling magkambyo. Ang tagal niya makuha ng 100 pero sa third gear nagwa 100 na. Masarap gamitin mga friends. Para sa akin mas better nga din to sa sa 1448. Ramdam mo yung ramdam mo yung takbo kung sa duluhan ganon. Nabuhay man yung 6 gears sa sa 1448, pero yung tulin parang hindi ako convinced na matulin masyado yung 1448. Tapos ito nga yung hinahanap ko nga na cruising mode na ibalik ko dahil dito sa 1447. Wala naman kasing perfect na combination dito Kung gusto mo kasi talaga ng malakas ang motor mo, magkarga ka talaga. Haba ng RPM ng 4 gear
bigat ko din. Wah, bagal oh. Hanip na yan. Yan lang siya. Hirap na hirap eh. Bigat ko kasi. Isang bigat din ang ano ko, ng gulong ko sa likod. O baka hindi lang ako nag-umpisa sa ano. Try ko mamaya. Maganda yung takbo niya eh. Mas mahina yung engine brake nito kaysa sa ano, sa 1448. Ang 1448, once na binitawan mo yung ano, engine brake, parang halos 20 kilometers per hour agad ang ibinabawas sa 2 seconds. Pero ito siguro mga 3 seconds bago siya makapagbawas ng 20 kilometers per hour na takbo. Pero ang sarap na gamitin. May pagka-advanced rating pa rin siguro to. Ito mo, 80 na yung takbo natin, hindi natin abutin Arimillo. Sa 1448, mas mabilis makuha yung top speed. Dito ang tagal. Pero ang sarap ng bilis, ang sarap ng takbo niya, yung bilis niya. Ramdam na ramdam mo na may tuling. Ang 1448 gigil. Para sa akin mas trip ko to 1447. Medyo hirap nga lang siya sa ano, sa top speed. Ang tagal makuha ng top speed. Ay putek. Hanip na yan. Ako tarsik sa batok ko. Hanip na yan, putek. Mas trip ko to mga friends kaysa sa 1448. Proven mga friends. Mas masarap siya gamitin. Lalo na siguro kung stock ang gulong nito, mas magaan. Pero ang bilis niya rin naman mag 100 eh. Dito sa speedometer, ewan ko lang sa GPS kung nawa 100 niya yan. Pero feeling ko naman nakaka 100 naman to. Ramdam mo yung ano, yung tulin talaga. Hindi naman siya ganun katulin, pero yung bilis ng ano, yung bilis ng takbo iba kaysa doon sa 48. Yung 48 talagang gigil na gigil lagi eh. Kung hindi mo isasagad ang RPM, hindi siya tatakbo ng mabilis. Pero ito, kahit chill ride ka, pwede kang makabilis. Oo nga, pwede kang makabilis. Para sa akin talaga mas okay to. Hindi, sa ano ko to, sa driving style ko. Para sa driving style ko, mas okay to sa akin. Mas bagay ito sa akin. 1447. Pero siguro kung stock ang gulong mo, mas better pa rin yung stock na sprocket set. The best to mga friends. 1447. Salamat sa suggestion mga friends. Ang lubet, ang sarap gamitin. Yung hinahanap ko dun sa 1448 andito. Kaya tama kayo mga friends. Yung mga nag-comment dyan na 1447 magandang combination. Tama kayo mga friends. Hirap sa top speed. Ba't ganun? Hirap talaga siya sa top speed. Hindi maka 120. Hindi ako makapagpa 120. Hindi ko mapalabas. Ba't gayon? Baka naman ano, hindi na siya ganun ka-advanced reading. Hina ng motor ko ah. Pero ang tuloy niya pag ganito, mga 6,000 RPM. Bakit ganun? Pagka nasa dulo na, wala na. Baka kailangan ko na magpalit ng ano ha, ng size ng gulong sa likod ha. Hindi naman ako bumigat, gumaan pa nga ako eh. Bakit kayaan? Anyari
Pero ang bilis niya mag 100. Wala, gara. Hirap na hirap siya mag 120 mga friends. Hindi ko alam kung sa akin lang to, sa pagdadrive ko lang. Pero yun, pero para sa akin, ito ang pinaka gusto kong combination para dito sa size ng gulong ko. Maganda yung takbo. Medyo nabibigatan lang siya siguro, o baka ako lang talaga yung mabigat. Pero so far naman okay naman yung takbo. Okay sa akin, maganda, the best. Sa susunod na magpalit ako, 47 na lang ulit. Saka pag nagpalit ako ng mags, siguro mag-iiba pa rin yung takbo nito kasi mas gagaan, tapos mas liliit yung wheelbase niya. So yun lang mga friends ang gusto kong i-share ngayong araw, at sana ay nagustuhan nyo tong video na to, at sana ay may napulot kayo dito sa video na to, at sana kung may naiisip man kayong i-comment dito na yung disagreement, please gawin lang natin siyang healthy conversation. So lahat ng insight na yon is as a user's perspective, hindi as a professional expert sa pagmamotor. So ako is daily abuser lang ng motor. Hindi ako expert and hindi rin ako professional pagdating sa pagmamotor. Tinetesting ko lang yung aking kapasidad and kapasidad ng motor ko sa pagmamotor. At yun, maraming salamat sa panonood. Sana'y na-enjoy mo tong vlog na to at sana'y may napulot ka kahit papano. So yun lang mga friends, maraming salamat. At syempre, huwag nyo na lang kakalimutan mag-subscribe kung nagustuhan nyo to. Maraming salamat. May konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah. Let's get it on.